Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. Tiyatalakin na natin yung asalibu syaitan fi idlalil insan. Ang mga teknik ni Satanas sa pagliligaw sa mga tao. At na-enumerate na natin yung lahat ng ito. Ilan yung lahat? 19? Ilan? Ilan? Ilan ba talaga? Nakalista sa'yo, ilan? 19 nga, 19. Okay. So yung una, tazyinul batil. Si Satanas, pinagmumukha niyang maganda ang kamalian. Pag sinabing kamalian yung batil, mapapaloob na dito ang lahat ng pagkaligaw o pagkakamali, kasalanan, at iba pa. Shirk o pagpapabaya sa pagsunod kay Allah, hindi pagsunod kay Allah, mga bisyo, lahat ng yun ay napapaloob na dito. So itong tazyinul batil, pinaliwanag ito ni Sheikh rahimahullah. Hada huwa as-sabilu alladhi kana ash-shaytanu la yazalu yasluquhu liidlalil ibad. Ito raw ang teknik o taktika ni Satanas na patuloy na ginagamit ni Satanas upang iligaw ang mga alipin ni Allah. Fahuwa yudhirul batila fi suratil haqqi. Palilitawin ni Satanas ang kamalian bilang katotohanan. Pagmumukhain niyang katotohanan ang kamalian. Wal haqqu fi suratil batili. Wal haqqa fi suratil batili. At ganyan din naman yung katotohanan, pinagmumukha niya itong kamalian. So ganito si Satanas. Yung tama, pinagmumukha niyang mali. At yung mali, pinagmumukha niyang tama. Gamit ang iba't ibang mga taktika. Siyempre si Satanas, hindi naman siya lumilitaw sa mga tao. Sa anyo niya. Ngayon nga, di ba, nababanggit sa ilang mga hadith na si Satanas ay mayroong sungay. Hindi siya lilitaw sa ganitong anyo. Darating siya sa mga tao sa anyo ng waswas o pagbulong o maaring gagamitin niya ang kanyang mga kampon na tao para bulungan ng mga tao na gumawa ng masama o iwan ang mabuti. Wala yazalul insanu yussinu lahul batil. At ang mga tao sa ganitong mga taktika naman ni Satanas, nagiging maganda nga sa paningin nila ang batil, kamalian sa pamagitan nito, ng kanyang taktika na ito. Wa yukrihuhu bil haqq. At dahil dito, kinamumuhian ng tao ang katotohanan. Hatta yandafi'a ila fi'lil munkarat. Na dahil sa nagmumukhang tama sa tao ang mali, at nagmumukhang mali sa tao ang tama, ang tao ay naitutulak at nagkakaroon pa ng kagustuhan na gumawa ng masama. Kasi nadya-justify ang kanyang masamang gagawin. Nadya-justify. Halimbawa nga, doon sa mga magnanakaw, mga mandurugas, inisip nila, minsan inisip pa nga ng mga yan, wajib sa kanila mandugas o wajib sa kanila magnakaw. Kasi inisip nila, ang kanilang ginagawa ay serbisyo para sa lipunan na ibinabahagi ang yaman ng mayayaman sa may hirap. Di ba yung Robin Hood? Yung konsepto ng Robin Hood, si Robin Hood, bahagi ng literatura. At sinasabi nila historical figure din talaga si Robin Hood
Nagnanakaw siya sa mga mayayaman na mga Ingles at yung mga ninanakaw niya, ipinamamahagi niya sa may hirap. Kaya ngayon, kung mayroong magnanakaw na tumutulong sa may hirap, ang tawag sa kanya Robin Hood. Bawa niyan, sina Asyong Salonga, kahit dito sa Pilipinas, mayroong mga ganyang katauhan na Robin Hood. Asyong Salonga, Ben Tumbling, Pusher, di ba? Yung Pusher, maraming natutulungan niya, magagaling mga paruhinog, kuratong baleleng, yun. Mahusay makitungo yung mga yan eh. Kaya, kumbaga, tinuturing din silang padrino doon sa kanilang mga lugar. Talagang ginagalang sila o kinikilala. Kasi, yun nga, kumbaga, gina-justify nila yung kanilang masamang gawain na nagdudulot di umano ng mabuti. Sasabihin nila bandang huli, masama nga yung ginagawa namin, pero nagdudulot naman kami ng kabutihan sa mga tao. Abu Sayyaf, ganun din. Tuwinang makakakubra yan ng ransom, mamimigay yan ng pera dun sa mga tao. At yung mga tao, bilang kapalit, tutulungan sila. Bibigyan sila ng tip, nandito na yung mga sundalo, o kaya bibigyan sila ng tip, o dito may mga turista, mga German, yun paborito nila yung mga German, mga European, kasi yung mga lahi nila, yung nation nila, nagbabayad talaga ng ransom. Yung mga Amerikano matitigas eh. Pero yung mga European, nagbabayad talaga ng ransom. So yan, nagkakaroon sila ng sabuatan. So yung masama ay nagmumukhang mabuti. Siyempre ito ay bulong ni Satanas. Ito ay dulot ng bulong ni Satanas. At hindi lang dito sa paggawa kumbaga sa pagnanakaw o pandurugas. Bawa nga sa pandurugas, di ba? Isipin ng tao, dinugasan naman ako ni Harold eh, dudugasan ko na rin siya. Dinugasan niyo ba si Torno? Baka ganun yung iniisip ng mga tao. Hindi pwede eh. Halimbawa, di ba, dinugasan ka, tapos iisipin mo, gaganti ako. Gaganti lang ako ng pandurugas din. Hindi pwede. Kasi kahit isipin mo, di ba? Bawa, dinugasan ako ni Manong. Tapos dudugasan ko rin siya. Kasi isipin ko, yung idudugas ko kay Manong, yung sakto lang nung dinugas niya sa akin. Ang problema doon, sa araw ng paghuhukom, tutuusin kayo ni Allah. Eh di tamay ka. Kung ano yung dinugas niya sa iyo, tutuusin. Tapos dinugas mo sa kanya, tutuusin pa rin yun. Wala kang maipapangatwiran kay Allah. Wala kang maipapangatwiran kay Allah na anuman, na justification, bakit ka nandugas? Kasi hindi yung katanggap-tanggap na dahilan. Hindi magiging katanggap-tanggap na dahilan. Eh kung ano ka na lang, nagpaano ka, diba, dinugasan ka, di ba? Tapos nagpaumanhin ka na lang o nagpatawad, o pinagpasa Diyos mo na lang yung, sabi nga, di ba, kasabihan sa Tagalog, ipagpasa Diyos mo na lang yung bagay na hindi mo masisingil dito sa mundo, di mas mainam sana. Kung nandugas ka pa, pati ikaw tutuusin. Sa halip yung nandugas sa'yo, siya lang yung tutuusin, pati ikaw tutuusin din. Pati ikaw tutuusin din. Yan yung kadalasang katwiran ng mga tao na nagnanakaw sa gobyerno. Di ba? Nanakawan nila yung gobyerno. Pag nanakaw ng manhole, dadalhin sa junk shop, papakilo. Tapos tatanungin mo, ba't mo ginagawa yan? Sasabihin niya, kinukuha lang daw niya yung kanyang parte sa gobyerno. Kasi kung ano yung pinapakinabangan niya dapat sa gobyerno, kinukuha lang niya kasi pinagdadamot sa kanya. Ngayon ang tanong, paano mo nalaman na parte mo yung takip ng manhole? At yung halaga na yan ang parte mo. Wala siyang maibibigay na justification o kumbaga katwiran na tama ang kanyang ginawa. At kaya sinasabi nga ng mga scholar, ang pagnanakaw sa gobyerno o pagnanakaw sa organisasyon na maraming maapektuhan, mas masahol pa yun na kasalanan kaysa sa pagnanakaw sa individual. Kasi kapag ang ninakawan mo, ang lipunan o ang organisasyon, marami kang napipinsala. Marami kang napipinsala. Bawa yan, yung DPWH, kinurakot yung yung kalsada sana, ang disenyo niya, may bakal sana dapat. Tapos ang buhos,
30 centimeter. Eh, yung ginawa niya, kinalahati. Kinalahati yung kalahati lupa, kalahati lang yung 15 centimeter lang. Yung gilid 30 centimeter. Eh, bumahalang ng konti, inanod yung kalsada. O, di sira, di yung daming nadamay. Bawat hindi nakadaan doon, o baka may madidisgrasya ba doon, may matatapilok. O meron siyang pananagutan doon. Natapilok lang yun, paano pa kaya kung may mamatay? Paano pa kaya kung may mamatay? Parang yun doon sa, yung tulay doon sa nabalita, yung biliran, yung sumasayaw sa Leyte, sumasayaw na tulay, hindi siya, sira talaga siya, kaya siya ganun. At may posibilidad na substandard talaga. So nga, Satanas, binibigyan niya yung tao ng justification na gawin ng mali. O, nakalimutan natin banggitin. Puro mandurugas yung nabanggit natin. Dawa pogi. O, dawa pogi, PPM niya yung sister. Nga, bubulungan siya na Satanas. Sige lang, brother, gabayan mo ang sister mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Yan na. Hanggang sa kung ano na yung pinag-uusapan nyo, wala nang kwenta. So, pagmumukain ni Satanas talaga na mabuti ang masama. At kabaligtaran mangyayari din. Pagmumukain niyang masama ang mabuti. Bawas, sala. Sasabihin ni Satanas sa iyo, mamaya ka na magsala, marami ka pang gagawin. Marami ka pang gagawin, umaabala ka lang. Huwag ka muna magsarang tindahan, sayang customer. Di ba pagmumukain niyang masama ang mabuti. So nga, kamakalal lain li Rabbil Izza, katulad ng sinabi ng isinumpa, katulad ng sinabi ni Satanas sa Panginoon ng karangalan kay Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ugwiyannahum ajmain. Nakainis tong aya na ito kapag hindi sa naiinis ako sa aya, kumbaga nakainis na maisip na nagawa pang sabihin ito ni Satanas kay Allah. Na yun nga, itong aya na ito, kumbaga ipinapabatid nito yung kayabangan talaga ni Satanas. Biro niya sinasabi pa niya, sinisisi niya si Allah. Dahil iniligaw mo ako, Panginoon ko, dahil iniligaw mo ako, tiyak na pagagandahin ko para sa kanila sa lupa. Ang tinutukoy niya dito, pagagandahin niya sa lupa para sa mga tao, ang pagkaligaw. At ililigaw daw niya ang mga tao, lahat-lahat. Lahat ay sisikapin ni Satanas na mailigaw. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ang mga propeta alaihimussalam. Sisikapin ni Satanas na mailigaw. At yun nga, doon sa umpisa nga, bima agwaytani. Dahil iniligaw mo ako, o kumaga, bilang ganti. Yun yung mas magandang translation eh. Bima agwaytani. Lauzayyinan na lahum. Bilang ganti sa ginawa mong pagliligaw sa akin, biruin niyan kung tao yung magsasabi niyan sa inyo. Yung tao magsasabi niyan sa inyo. Halimbawa, anak mo, sasabihin sa iyo ng anak mo, dahil hindi mo binigyan ng pera, bilang ganti, itong gagawin ko. Di ba, nakakainis? Makikita talaga natin yung kibir, yung pagmamalaki ni Satanas. Ang pagmamalaki ni Satanas, na sinasabi nga ng mga scholar, ito ang kauna-unahan talagang kasalanan. Ang pagmamalaki, ang pagyayabang, ang pagiging mayabang, na siyang naging katangian ni Satanas unang-una, kung bakit siya galit kay Adan, kasi pakiramdam niya, superior siya kay Adan, kasi siya nilikha sa apoy, si Adan nilikha lang sa putik. Eh sinong nagsabi sa kanya na superior ang apoy sa putik? Siya lang nakaisip nun. Siya lang ang nakaisip nun. At yun na nga, nung inutusan na ni Allah ang mga anghel at that time kasama si Satanas, anong pumigil sa kanya na magsujud? Yun din, yung pag-aakala niya na nakahigit siya kay Adan. At hanggang dito, si Allah na talaga yung pinagyayabangan niya. Bilang ganti sa pagliligaw mo sa akin, pagagandahin ko para sa kanila ang kanilang masasamang gawain. Kaya nga, alhamdulillah, sinabi ni Allah,
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sinabi ni Allah na sinabi ni Satanas. Matalino si Satanas eh. Gusto niya ito, gusto niyang iligaw ang mga tao. Pero alam niya, hindi niya maililigaw illa ibadaka minhumul mukhlasin. Liban na lamang sa mga alipin mo na kabilang sa kanila na matutuwid. Mukhlasin, kumbaga, hindi mukhlisin ha. Mukhlasin, ibig sabihin, mukhlas, kumbaga dalisay o hinirang ni Allah na manatili sa gabay. Na manatili sa gabay. Alam ni Satanas na may limitasyon yung kanyang kapangyarihan o yung kanyang impluensya sa mga tao. Yung nga sa pagpapatuloy, sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah tungkol sa bagay na ito. Wa min muqayyadihi annahu yushirul aqla daiman hatta yakidahu. Kabilang sa mga plano ni Satanas ay nililinlang niya ang pag-iisip ng mga tao hanggang sa sila ay malinlang sa pamagitan ng paggawa ng mga gawain na gusto mismo ni Satanas. So ang sinasalakay ni Satanas sa tao, yung kanilang pag-iisip at syempre yung kanilang mga puso. Yung kanilang puso at isip ang sinasalakay ni Satanas. Hindi lilitaw si Satanas sa atin. Lilitaw siya, di ba? Tapos ganun yung itsura niya, may sungay. O ano pa mang totoong itsura niya na hindi naman talaga natin alam. Hindi siya lilitaw sa atin sa ganung anyo. Darating siya sa atin sa iba't ibang mga paraan. Halimbawa, meron siyang kampon, bubulungan tayo na kunwari, mabuti nating kaibigan pero bubulungan tayo ng masama. Tao na kaibigan na, tapos bubulungan tayo ng masama o impluwensyahan tayo ng masama. O kaya dudulutin ni Satanas na makapanood tayo ng pelikula, tapos doon sa pelikula nagkaroon tayo ng idea na gumawa ng masama. O nakapakinig tayo ng music na mahalay, tapos yung music na yun, hinihimok ka na huwag ka nang mahiya doon sa sister, sabihin mo na sa kanya yung nararamdaman mo. Nakapakinig ka ng love song eh. So, darating ang bulong ni Satanas sa iba't ibang mga paraan. Hindi ito dumaraan kumbaga subtle, yung diretso sa, yung parang wahi, parang revelasyon, direktang pumapasok sa isip at puso ng tao. Maaari itong papadaan ni Satanas pa rin sa kanyang mga kampon at sa mga instrumento ni Satanas sa pagpapalaganap ng kanyang pagkaligaw. Bawa niya yung tao, di ba? May mababasa siya, libro na hindi maka-Islam. May nabasa siya tungkol sa atheism, may nabasa siya tungkol sa philosophy, may nabasa siya tungkol sa agnosticism, tapos yung mga ideolohiya na yun, kinuha na niya. At dahil doon, nagkakaroon siya tuloy ng pagdududa tungkol kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga Muslim. Iniisip niya mas tama ang mga ideolohiya na yun kaysa sa ideolohiya ng Islam. Eh di bandang huli, baka magiging kafir pa siya. Di ba yung isa sa mga nawakidul Islam, man i'taqada anna ghayra hajjin nabi akmalu min hajjihi sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang mag-akala na meron pang ibang gabay na mas matuwid, mas kompleto sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang ganon, kafar, nagiging kafir. Satanas, sinasalakay niya ang mga tao. Wala yaslamu min sihrihi illa man sya Allah. At walang sino man ang magiging ligtas sa sihir. Tawag nga dito sa kanya sihir eh. Yung kanyang mga plano, ang tawag sihir. Kumbaga kanyang salamangka o kanyang pagkontrol sa isip at damdamin ng tao. Walang makakaligtas dito. Liban na lamang sa naisin ni Allah na mailigtas. Lahat tayo susceptible dito. Kaya di ba sa mga hadith, naalala nyo nung nagselos si Aisha radhiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dumating ba sa iyo yung Satanas mo? Kaya ka ganyan? Di ba? Ibig sabihin, dumarating talaga Satanas. Tapos kapag nagagalit daw yung tao, anong gagawin? Magsabi ng, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Kung siya ay nakatayo, umupo, o kaya may iba pang nagsasabi mga scholar, bagaman walang dalil,
Pwede ka magwudu, sukdulan na ikaw ay magwudu. O kung saan ka mang lugar nagagalit, umalis ka muna dun sa lugar na yon hanggang sa humupa ang iyong galit. Hanggang sa humupa ang iyong galit. So, ibig sabihin, yung mga ganon ay maaaring impluwensya nga ni Satanas. At alhamdulillah, ang sunnah ay merong solusyon sa mga ganong kalagayan, yung galit. Yung sihir nga o yung impluwensya ni Satanas, darating sa lahat. Darating sa lahat. Kahit si Propeta Muhammad SAW, so di ba yung, kung naalala niyo yung Qissatul Garanik, so hindi yun nangyari kay Propeta Muhammad SAW na nang nag-recite siya ng Suratul Najm ay pinuri niya ang mga Diyos-Diyosan. Walang satanic verses, kumbaga. Pero kaya ko nabanggit yun, kasi kumbaga, kung naisip yun ng mga tao, so may posibilidad din talaga na nangyayari yun kay Propeta Muhammad SAW na, kumbaga, bubulabugin siya ni Satanas. Bubulabugin siya ni Satanas. So katulad nga halimbawa, di ba nagsala siya minsan ng duhur, naging 2 yung raka'a dahil nakalimot siya. So yun ay maaring dinulot din ni Satanas na pagkalimot. Yun ay dinulot ni Satanas na pagkalimot. Yung nga, hatta yukhayyal ilayhi annahu anfa al-asya. So kabilang sa mga mangyayari kapag dumating na sa tao, yung panlilinlang ni Satanas, maaring isipin ng tao na nakakagawa siya ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Nakakagawa siya ng bagay na kapaki-pakinabang, pero sa totoo lang ay nakakapinsala pala. وَيُنْفِرُهُ مِنَ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ أَنْفَعُ الْأَشْيَاءُ لَهُ. O kaya dudulutin siya ni Satanas na, kumbaga, mapigilan sa paggawa naman ng mga bagay na tunay nga na magdudulot ng kabutihan sa kanya. Hatta yukhayyala lahu annahu yadurruhu. At iisipin ng tao na yung bagay na yun na hindi niya gagawin, na mabuti sana, dapat niyang hindi niya gawin kasi yun ay makakapinsala sa kanya. So ganito si Satanas. Binabaligtad niya mga bagay-bagay. Fala ilaha illallah kam futina bihada sihri min insanin. Sasabi ni Sheikh rahimahullah, na nabanggit niya lang dito yung la ilaha illallah. Pero ang sinabi niya talaga, ilang tao na ba ang nabiktima ng pagsubok na ito ni Satanas o ng tukso na ito ni Satanas? Na pinagmumukha ni Satanas na mali ang tama at pinagmumukha niyang tama ang mali. Wakam hala bihi bainal kalbi wa bainal islami wal imani wal ihsan. So ilan na raw ba ang mga tao na dinulot ni Satanas na yumakap sa Islam o kaya pataasin pa ang kanyang iman o makarating sa antas ng ihsan. Pinipigilan sila ni Satanas. Halimbawa yung tao magmumuslim na, gusto niya magmuslim, pero napigilan pa siya ni Satanas sa pamagitan ng pagbubulong kay Satanas ng iba't ibang mga syubuhat, mga kalituhan sa relihiyon. Gusto niya magmuslim, bukas pupunta na siya ng Islamic Center. Pagbukas niya ng YouTube, meron siya napanood doon, ex-Muslim daw. Di ba maraming ganyan sa YouTube, mga ex-Muslim ko, no? Papakilala ex-Muslim, dati raw siya Muslim, ganito, ganyan. Yun yung napanood niya. Dinulot ni Satanas na mapanood niya. Siyempre, sa kapangyarihan at pagtatakda ni Allah, nangyari yun. Hindi na siya talaga nag-Muslim. Hindi na siya nag-Muslim. So nga, wakam jalal batila, wa abrazahu fi surati mustahsina. So gaano ba kadalas na si Satanas ay lumilitaw sa mga tao sa magandang anyo o pinalilitaw ni Satanas ang kasamaan sa magandang anyo. Wakam bahraja minaz-zuyufi alan nakidin. Wakam ruwija az-zaglu anil arifin. So ilan na ba ang nalinlang ni Satanas
nakabilang sa mga tao na mayroong kaalaman. Kasi hindi porke maalam ka, ligtas ka na sa pagsubok ni Satanas o panlilinlang ni Satanas. At ilan na ba ang mga tao na kumbaga naloko ng mga peke o huwad na kaisipan? Nalalaman nila ang mga bagay-bagay. Kumbaga, nando sila sa punto na maaaring alam nila ang tama at mali. Kaya nga napakaganda ng kwento ni Barsisa, yung tungkol nga kay Barsisa. Hindi ito hadith. Hindi ito napagtibay na kabilang sa mga hadith o kwento na naibahagi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pinapakita doon yung kumbaga mastery, yung pagiging bihasa ni Satanas sa panlilinlang sa mga tao. Siguruhin nyo, tao na maalam at hindi lang basta-bastang maalam, tao na palasamba kay Allah. Kasi meron namang, pwede naman may maalam na tarantado, di ba? Pero ito si Barsisa, maalam na pero sumasamba talaga siya kay Allah. At nagawa pa ni Satanas na malinlang siya na makapagzina at makapatay. At bandang huli lumitaw si Satanas sa kanya sa pag-offer sa kanya na siya lang ang tanging makakatulong sa kanya nang sa gayon hindi siya mapatawan ng parusang kamatayan. Ang kailangan lang niya ay magsujud kay Satanas. At yun na nga, bago siya bitayin, nagsujud nga siya kay Satanas at namatay siyang kafir. Sabihin niya na dahan-dahan siya ni Satanas. Nautusan siya magzina, nautusan siyang pumatay, at bandang huli bago siya mamatay, nautusan siya na mag-shirk. Hindi yun isang beses lang sinabi ni Satanas. Dahan-dahan na pumapasok si Satanas sa kanyang isip at kanyang damdamin. Hindi lang isip, pati yung damdamin niya minamanipula ni Satanas. Kasi si Barsisa, kumbaga, kung hindi naman naapektuhan yung kanyang damdamin para dun sa sister, hindi naman niya, kumbaga, hindi naman siya makikipagrelasyon doon sa sister kung di siya naapektuhan sa kanyang damdamin. Dahil nga, importante yung nakokontrol nga ng tao talaga ang kanyang isip at damdamin. Kasi maaring ang tao ay nakapag-isip ng masama at ang tao ay makakaramdam ng mga damdamin na hindi na tama. Sa masamang pag-iisip at hindi tamang damdamin, sinasamantala yung lahat ni Satanas. Kasi nakikilala ni Satanas kung ano ang nagpapasaya sa tao. Kilala ni Satanas kung anong nagpapaligaya sa tao. At alam ni Satanas kung ano yung kahinaan ng bawat isa sa atin. Kasi halimbawa, may mga tao, hindi sila basta-bastang matutokso ng yaman. Pero may iba matutokso ng yaman. Yung mga tao na yun, tutoksuhin ni Satanas sa pamagitan ng yaman. Pero yung mga tao na hindi niya matutokso sa pamagitan ng yaman, maaari niyang tutoksuhin sa pamagitan ng ibang bagay. Halimbawa niyan, babae. O gagamitin ni Satanas yung babae. O gagamitin ni Satanas yung kagustuhan niya na sumikat. Hindi niya gusto ng yaman. Pero gusto niya ng babae, gusto niya ng pagsikat, gusto niya ng impluensya, o kaya gusto niyang mamuno. So lahat ng yun ng mga desire, yun, pagnanasa na gusto ng tao, pagliliyabin yun ni Satanas doon sa tao na gusto niyang maligaw, hanggang sa ang tao na yun ay makokontrol niya na parang puppet. Kaya dapat maagap ang tao sa mga bagay na ito. Normal sa tao. Kaya nga sinabi ni Allah, di ba, zuyina linnasi asyahawat. Pinaganda ni Allah para sa mga taong kanilang mga pagnanasa. Ibig sabihin, normal na mayroong pagnanasa ang tao. Pero kapag sobra-sobra na, yun na yung mga paraan na makakapasok si Satanas sa tao, waliyadu billah. So ito yung unang dapat na malalaman ng tao kay Satanas. Sa mga taktika ni Satanas, actually ito yung medyo mahaba ang pagkakapaliwanag. Kasi si Satanas, ito na yung tinatawag na talbis iblis. Talbis, ibig sabihin, dinadamitan ni Satanas ang mabuti para magmumukhang masama at dinadamitan ni Satanas ang masama para magmumukhang mabuti. Para magmumukhang mabuti. At yun nga yung na tatalakay ngayon. Na sinasabi nga ni Sheikh Rahimahullah, ito ngang sinasabi niya na tazyinu al-batil. Pinapaganda ni Satanas
para sa mga tao ang kamalian, waliyadu billah. Kaya yung tao, bukod sa pananatili natin sa matuwid, iwasan din natin yung mga kasalanan. Kasi huwag tayo magpapalin lang din sa pag-aakala na porke marami na tayong nagawang mabuti, ay walang epekto sa atin kung tayo ay makakagawa ng masama. Kasi maaaring may taong ganun isipin niya, ang dami ko namang tinulungan na ang dami ko nang natulungan, mandudugas lang ako ng konti. Mandudugas lang ako ng konti, hindi naman siguro ito makakapinsala sa akin. Mas matimbang pa rin yung dami ng aking mabubuting gawa. Kasi isipin ng tao, di ba? Nagpatayo siya ng masjid, tumutulong sa mga tao, nagpapa-iftar. Tapos siya nagzina ngayon. Nagzina. Minaliit niya yung zina kasi iniisip niya, kahit anong zina gawin niya, mas matimbang pa rin yung mabubuti niyang mga ginawa. Ngayon, paano siya nakakatiyak na yung kanyang ginawang zina ay zina lang? Paano yung pag nahumaling pala siya dun sa babae? Tapos yung babae na yun, may mga ipapagawa sa kanya na hindi niya dapat gawin bilang Muslim. Bawa sabihin ng babae, sige, magiging tayo pero kumain ka ng baboy. may condition. Sige, magkita tayo pero inom tayo. Ikaw naman, libog na libog ka na. Nahumaling ka doon sa babae, oo ka na lang ng oo. Paraan pa rin ni Satanas sa pagliligaw sa tao. Waliyadu billah. Kaya pag may ganito, dapat pag-isipan muna ng tao talaga ng maraming beses niyang pag-iisipan. Kung worth it ba na suwayin si Allah kahit sa maliit na bagay na yun o kahit malaki pa yung inaakala niyang ginawa niya na kabutihan na ma-justify yung ang tawag doon self-righteousness. Yung feeling mo banal ka na kung gumawa ka ng masama walang problema, walang epekto sa iyo, pero hindi may epekto sa iyo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, diba, nabanggit ko sa khutbah, pinatawad na siya ni Allah sa lahat ng kanyang mga kasalanan, humihingi pa siya ng tawad. At minsan nga may nangyari, hindi ko maalala kung sa Badar yata yun, merong sahaba nasaktan niya, parang nasiko yata niya. Tapos humingi talaga siya ng tawad doon sa sahaba. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasiko niya yung sahaba o nasuntok niya sa tiyan, sa sikmura. Sabi niya, ito yung sikmura ko, suntukin mo rin. Yung ginawa ng sahaba, hinalikan na lang yung sikmura niya. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun, samantal pinatawad niya yung mga kasalanan niya, paano pa kaya tayo? Alhamdulillah. Sa tutuloy natin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.